Hi, Lisa. Good afternoon. Yusek, may we get a confirmation if the President has already accepted the resignation of Jaime Santiago and the appointment of NBI Assistant Director Lito Magno as the new OIC Director? Na inaccept na po ang resignation ni dating NBI Director Jimmy Santiago. If he is doing this in his own province, then there is no doubt he is doing this to the rest of the country. I challenge you, Mr. President, to order your so-called independent body, the ICI, to begin this probe in your own province of Ilocos Norte. Prove credibility first before diverting blame to others. Nako ho, presko ni Auntie Claire dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang ating pag-uusapan dito sa isa na to. At itong si Manong Chavit Singson, nako marami ho siyang isisiwalat dito sa video na to. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayo marami pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dyan sa pinaka-latest na statement na yan, itong si Manong Chavit. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin. My fellow Filipinos, nako, I speak to you today as a Filipino who has dedicated my life to public service and love this country too much to stay silent. I once believed our nation was finally rising, only to see corruption pull it back down again. Our people are struggling. Prices are high. There is flooding everywhere and billions are being lost to corruption. This flood control scandal is the biggest corruption scheme I have witnessed in my entire life, having seen 8 presidents lead this nation. This is an obvious, well-orchestrated scheme created by this administration to exploit the country's national budget for personal gain. The floods have only worsened during Marcos Jr. administration. Why? Because there was never a master plan for flood control. yeah. Only scattered projects approved anywhere and everywhere. Without coordination, flood mapping studies, or honesty. Worse, our farmers' crops keep getting destroyed because a dike meant to protect the river failed. Family homes continue to be washed away by flash flood, and our children, the poor, and the entire nation is paying this price. The BBM administration has invested ₱500 billion in flood control alone. More than 9,800 flood control projects have been built. But why do the floods keep getting worse? Let us speak plainly. Public funds are not released easily. There is a process, and at the very top of that process sits one man, the President of the Republic of the Philippines. Every year, before Congress sees any line item, the President reviews and approves the National Expenditure Program, the NEP. That is the master plan of where our money will go. Without his signature and approval, it cannot move forward. The Department of Budget and Management, or DBM, then prepares and releases the funds with the President's approval. The Department of Public Works and Highways, DPWH, who also takes orders from the President, implement the project. These are not independent agencies. They follow the President's direction and instruction. And when Congress debates the budget and send it back to Malacanang, who signed it into law? The President himself. He approves the General Appropriation Act, or GAA, with full knowledge of its content. So when the Congress and Senate inserted $450 billion in public work funds and Marcos Jr. vetoed only $29 billion, it means he personally reviewed the remaining 421 billion pesos in infrastructure. It is also means
He conferred with his first cousin, Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. He also chairs the Cabinet Cluster of Disaster Preparedness and Infrastructure, which means he should be leading the creation of a genuine, science-based national flood control plan. He is responsible for the long-term plan of his own Build Better More program. But instead, it has turned into build more, waste more. Every major flood project. Pambira ho itong mga banat na to ni Manong Chavit. Napakababalahura. Build more, waste more. Diba? Yan ho talaga nangyayari. Eh, ang problema hindi naman nasayang. Ipinasok sa RIMOA at inihati doon sa mga exclusive na subdivision. Every rehabilitation program, every large-scale public works, all of it passes through his desk. He reviews every plan and approves every peso. So tell me, how can anyone say, I don't know? How can he say, you should be ashamed of yourself? Perhaps it is you that you should be ashamed of yourself, Mr. President. Filipinos' hard-earned pesos have disappeared into flood controls projects like GOS. Who carries the ultimate responsibility? It is not the officials, not the engineers, not the contractors. It is the President who holds the power and the trust of the nation. Corruption has been allowed to flood every agency of his government. It is a failure of leadership at the very top. What our President is doing is shifting the blame to others to save himself. That, ladies and gentlemen, is called a weak leader. Let me ask this simple question. Why is the ICI, the Independent Commission on Infrastructure, not investigating Ilocos Norte? Yan. Did you know that majority of the flood control projects in Ilocos Norte are contracted to either the Discayas or the newly elected Lawag mayor, handpicked by the President himself? Almost 4 billion pesos has been funded to this mayor, who is their favorite contractor since Bongbong administration. Why is this not being flagged? The controversial Discayas themselves have 2.7 billion flood control projects that are paid in advance, with some uncompleted in Ilocos Norte. Why are the investigations skipping Ilocos Norte? The clearest example of how corruption hides under political protection. If he is doing this in his own province, then there is no doubt he is doing this to the rest of the country. I challenge you, Mr. President, to order your so-called independent body. Hinamon na ho itong si Manong Ted, itong si Marcos Jr. Eh kasi wala naman yan. Yun nga hair follicle test sa kanya, hindi sinagot. Yan pa kaya. Duwag yan eh. The ICI, to begin this prove in your own province of Ilocos Norte. Prove credibility first before diverting blame to others. I challenge the youth and the religious group to accompany the ICI in their investigation of Ilocos Norte. I urge the public to call out the engineers and contractors in Ilocos Norte to stop protecting the mastermind. Look at how they will spin the story and try to silence me. The so-called plunder case they filed against me is a baseless complaint, a political weapon meant to destroy me because I have chosen to speak the truth about corruption at the highest level. If there is any truth to any accusations against me, I am willing to go to jail. I am a man of one word. The complainant of this plunder case, Attorney Tilly Cordero, who has a record of being suspended for 6 months by the Supreme Court for violation of the Code of Professional Responsibility, or CPR, of lawyers. She even came to my house asking for money, proof of pictures which I will post publicly. Naku po. She is the first cousin of the mayor I defeated in Narbacan, Mayor Eduardo Zaragoza,
the most corrupt mayor that Ilocos Sur has ever had. For 33 years that he and family were mayors, there has been no progress, no new municipal building, no new market, and barely any infrastructure except ghost project. This mayor even had ghost farmers to convert public funds to the mayor's pocket. In my barangay Solbec alone, they appropriated 9 million pesos for the benefits of 65,000 ghost farmers, while the official registered farmers are only 80, with the whole population of Tarpangan being only 44,000. I filed that case 10 years ago, but the Ombudsman has not even touched that very blatant case up to now. Why have they accepted this fake complaint against me in just one day, but not act on the real plunder case I filed against Mayor Zaragoza? This is how they operate: silence the whistleblower and protect the corrupt. They attack me because I'm not afraid to tell the truth. But take note, all their paid online troll farms and their attack dogs will never silence me. My countrymen, let us no longer be fooled. We keep trusting the same name. We are told that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will redeem the Marcos corruption course on the Filipinos. But look around, his government agencies are flooding with corruption, and before it blows up into his face, he used the SUNA to tell the story as if he is the hero who uncovered the mess to save himself while deflecting the blame on others. Let's not be made stupid. How many times must we let the same family treat our country like their personal piggy bank? How many times must we trust the same name and expect a different result? If we truly love our country and children, then we must break this cycle. We are on the verge of exposing the biggest corruption scandal in the Philippine history. And we should stop now. We should not stop now. Let us not allow the ICI, which was created by the President himself, to control or limit the investigation. Allow different groups to investigate in the ICI who will not be afraid to ask hard questions, and it should be viewed publicly for transparency. We cannot let them protect his friends and his cousins, his family, and most of all, the President himself. Now that the truth is out, we cannot wait for change. We must force it. Thus in power will not fix this system. It must be the people. First, to our farmers and workers, demand accountability. Yeah. Your fields are still flooded even after billions have been spent. Your roads keep collapsing after every storm, and your towns still sink in mud. Second, let the student lead, stand up, organize, and lead the peaceful but powerful movement. This is your future. They are stealing. Stand united. When the youth stand united as one, no power can silence them. Third, and I appeal to all politicians, politicians should set aside ambition. Forget colors, forget alliances. This is no longer about politics. This is about restoring the nation's honor. Those who still have integrity, speak now. History will remember the few who stood up and forget the many who stayed silent. Fourth, the police and armed forces stand with the people, not with the powerful. You swore an oath to defend the Republic, not any single politician. When the people protest peacefully, please protect them. Do not prosecute them. For our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution is Section 3, Article 2
which provide. Thus, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Nako. Reading the above provision does not say that the AFP is the protector of the president and his government. It says protector of the people and the state. And finally, to all Filipinos, demand accountability at the top. The truth can no longer be hidden, and the people will no longer be silenced. We are not stupid. We deserve better. Our children deserve better. If we stay silent, the truth will be buried again, and our children will pay the price. This is not about politics. It is about true or sober leadership and accountability. If the president cannot face the truth and take responsibility for his failures, he must step aside for the sake of the nation. A voluntary resignation would not be a humiliation. It would be an act of dignity, a rare moment of courage that could still restore trust in our institution. Every peso diverted and every project that doesn't exist is not just a waste. It is a loss of life, loss of security, loss of dignity. I urge all of you to rise and speak and to act now so that the truth may guide our country forward. Thank you, and may God bless the Philippines. This is Manong Chavit Singson. Grabe, maganda pa ho yung speech na to ni Manong Chavit kaysa doon sa buong sona nitong si Bangag di ba? No, ito pa lang 15-minute speech nitong si Manong Chavit, katumbason ng 3 sona nitong si Marcos Jr. Ganon ho kawalang kwenta yung mga sona nung mama na yun. Kaya naman, pakinggan natin ang tugon nitong si Auntie Claire dyan sa mga banat na yan nitong si Manong Chavit. Ante, Ma'am. sagutan to, matindi to. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good morning po. Good afternoon po. Yusek, President Marcos, in his intervention sa US-ASEAN Summit, expressed deep concern, lalo na po sa sitwasyon sa West Philippine Sea and in the South China Sea. Sabi niya nga po, there are clear violations of international law. So, meron po bang reaction maybe coming from ASEAN or even with the US when it comes to the President's call for accountability and adherence to international law? Sa ngayon po, sa mga oras na ito ay wala pong nabanggit sa atin ang Pangulo at malamang po ang detalye po kung mayroon man ay maibibigay sa inyo po ng Pangulo during the kapihan. But ito pong pagpapahayag ng Pangulo ng concern sa mga nagaganap sa West Philippine Sea dito po sa ASEAN Summit ay pagpapakita po ng sa mga kababayan natin. Ang kinakailangan lang po natin at mapakita rin po ng ating bansa ay dapat tumutupad po tayo kung ano nasasabi ng batas. Yan po ay nauugnay sa international law, sa UNCLOS, at lahat po ng bansa at mas maigi po na mas mainam na sumunod kung ano po ang nasasabi ng batas para hindi po nagkakaroon ng anumang kaguluhan o misinterpretation or misunderstanding ng mga aksyon ng bawat isa. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, some business groups criticize President Marcos for mabagal daw na pagtugon doon sa issue ng corruption. Sabi nila doon sa kanilang letter, so na pa nung sinabi ni Presidente na mahiya naman kayo. But up until now, konti yung nakikita nilang progress. For example, hindi sila nakakakita ng whole departure order, puro lookout bulletin. Naku, Auntie Claire, mga ano na yan, mga business sector na yan ha. Hindi na mga ano yan, pagka yan nagsalita na, pag di pa kayo nakinig, talaga may kalalagyan itong mga nasa administrasyon na to. So what do you want to tell them? Ito po, mas maganda po talaga na ma-explain natin kasi po kapag ka po iba ang nadidinig nila, ibang mga naratibo, maaari talaga sila magkaroon ng hindi tamang pag-unawa sa nangyayari sa kasalukuyan. Parang gusto sabihin nito si Auntie Claire, mga hindi makaintindi yung mga observer dito sa Asia na to, yung mga nasa business sector,
Hindi yung maling naratibo daw napapanood nila. Anong maling naratibo? Itinigil yung hearing dyan sa Blue Ribbon. Mahigit 1 buwan. Hindi sinasa publiko yung hearing ng ICI. Ilang buwan na, 2023 pa sinisigaw na natin yung corruption na yan. Walang napapakulong. At pambihira talaga tong... Kung nagkaroon po ng SONA, that's July, August, September, October. Tandaan na po natin, marami na po ang nangyari. Nandiyan na po yung mga freezing of assets na in-order ng AMLAC. Nandiyan na rin po ang mga pagsasampa ng kaso. At nandiyan na rin po ang sinasabi nating immigration lookout bulletin orders na ibinigay. Bakit wala pang whole departure order? Yan. Sagutin mo yan. Yan ang gusto kong marinig. Bakit wala pang whole departure order? Para dito kay Martin Romualdez, di ba? Kailangan ho yan. Una po, ang whole departure order, ang mag-i-issue po niyan ay korte. So dapat malaman po nila na lahat po ng ginagawa ngayon ng administrasyon at ng mga law enforcement agencies ay naaayon sa batas. Naaayon sa batas. Yung yung mga eroplano nitong si Zaldico na nasa Malaysia na daw ngayon, ang tagal nang wala dyan si Zaldico para mapahanggang sa ngayon, pwede naman nilang kunin na kaagad yung mga eroplano na yan. Yung mga ari-arian nila, wala pang... Yan ang pagsunod sa batas. Diba? Para sa mga magnanakaw lang ho yung pagsunod sa batas. Pero doon sa mga individual na gustong protektahan ng mga kabataan sa ipinagbabawal na pulburo na yun, pinadala sa The Hague, Netherlands. Diba? Kung sino pa yung may malasakit at nakakita tayo ng totoong pagbabago, siya pa yung ginawan ng ganon. Pero itong mga magnanakaw na to, due process. Hindi po natin basta-basta maaaring tawagin o sabihin na isang tao ay hindi ka pwedeng magbiyahe. Yan po naman ay lalabag sa batas. Dahil lahat naman din po tayo ay may freedom of movement. Yan po ay isang constitution. Freedom of movement na pinagkait kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nasa Villamor Air Base Hindi pa ho siya nasasakdal, wala hong warrant of arrest o kung ano pa man. Na dito sa ating bansa yung ilinabas na warrant galing ICC yun. Wala hong jurisdiction sa Pilipinas yun pero hinonor ho nila dahil nga naman kalaban nila sa politika itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Pero yung dapat sanang batas na puprotekta na tinutukoy nitong palsipikadong di natin malaman kung anong nasa utak ng babae na yan, sa mga magnanakaw lang applicable. Diba? Yung due process, yung freedom of travel. Kinulong si Tatay Diggs Noong na-corner na siya, di na siya pinakawalan O diba? Asa yung karapatan na sinasabi mo na yan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Bitch, ba't naman lagi si Tatay Diggs binabalik mo ng binabalik? Dito natin makikita kung gaano kawalang kwenta tong administrasyon na to. Pagdating sa mga magnanakaw, anak ng toka, due process yan. Pero pagdating doon sa presidente na inialay ang kanyang buhay para sa mga kabataan, para mapaganda, para maitaas ang antas at pagtingin ng mga ibang lahi sa atin, ganun ho ginawa nila. Pero dito sa mga magnanakaw na congressman, due process, di ba? Right. So ang ibig sabihin, kapag ka naman nagpalabas na po ang korte ng warrant of arrest, ito po ay maaaring hilingin sa korte na mag-issue na po ng whole departure order. So, sa mga naiinit, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na Okay po. Kayo po bahala. Sinabi niyo po. Makikinig po kami. Diba? Sa November po, tignan natin kung saan kayo po pupulutin. Ayon sa batas. Hindi kasi mag-ano tayo nun, diba? Sasali tayo sa malawakang rally. Diba? Makikita ho tayo dyan, nakananto ka. Pero salihan nyo lang ho, yung mga rally na hindi yung mga makakaliwa. Kasi yung mga makakaliwa, pakawala din ni Marcos Jr. yan. Diba? Gusto ko nilang parang palabasin o magpinta sila ng imahe na yung mga magpoprotesta magugulo. Linalabag ang batas, gumagawa ng kaguluhan. Hindi ho tayo ganun. Tayo ho peaceful protester. Meron bang word na protester na gano'n? Basta tayo yun. Papayapa tayo kung magkilos protesta. Walang kaguluhan. Diba?
Walang kaguluhan. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So hintayin po natin dahil may naisang pa na po, yun naman din po ang pangako. Huwag daw mamadaliin ng batas, baka makalabag tayo ng human rights ng mga magnanakaw. Pamira. Kaya Tatay Digong, asan yung human rights niya? Walang yaka anti-Claire, ang gagaling niyo sa ganyan. Walang jurisdiction ng ICC. Sariling batas natin, hindi niyo siya protect. Ay, binenta niyo nga pala, pasensya na. Sorry. Sorry naman. Pinagkalulo niyo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Hindi pa lang ICC, hindi lang pala galaw ng ICC yun. Galaw yun ng administrasyon netong si Bangag. Ng ombudsman, magkakaroon rin po ng mga preliminary investigation, considering na ang mga dokumento na naibigay sila, na-file sa kanila, ay hindi na kinakailangan ng fact-finding at didiretso sa preliminary investigation. So hindi po kasi, gusto pong ipaalam sa mga kababayan natin, hindi po agad na pagkabigay po ng complaint, hindi na po dadaan sa preliminary investigation, hindi po maaari mangyari yun. Pag kayo po ang nadimanda, sa lahat po ng bumabatikos o nagkikriticize ngayon, pag kayo po ang nadimanda, gusto niyo po ba, pagka-file ng complaint, hindi na kayo makalaga o makabiyahe? Yan po ay, dapat pagka-file ng complaint, makabiyahe pa rin sila. Para at least may complaint na parang yung unang go signal na umalis na kayo ng Pilipinas. Dahil may kalalagyan kayo sigurado. Di ba? Tama yun, ante. Tama ba ako, ante? Yun din po ay mabibiktima kapag wala pong due process. Gago, di ba? So isipin po natin, ang ginagawa ng pamahalaan ngayon ay may katugunan sa due process. Sino man ang madimanda, kayo man o ibang tao, basta due process po ang lagi nating papanatalihin na marespeto. So yun naman po. Sana po maintindihan po nila yan. Yeah, due process, respeto sa mga magnanakaw lang. Ang may due process lang dito sa bansa na to, yung mga magnanakaw. Pero yung mga presidente na kagaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Pastor Kibuloy, Bantag, o kung sino pa man na ginipit nila dito sa administrasyon na to, di ko lang alam kung meron silang due process yung mga, siguro itong si Tebes, yung si ano, meron due process yan. Pero yung due process na sinasabi nila, ginagamit din ho nila para gipitin yung mga individual na to doon sa kanilang mga posibleng gawing legal remedy doon sa mga kasong kinahaharap nila. Due process, palakpakan. In relation po sa issue ng transparency, nag-comment kasi si Congressman Laila De Lima about the SALN of the President saying na dapat siya na yung manguna na magpakita ng SALN and wag na siyang gumaya doon sa previous administration that it seems na ginagamit din na protection ng Ombudsman. What do you want to tell her? Unang-una po, wala naman pong pagpipigil na ginagawa po ang Pangulo. Pero meron po kasing nilabas naman din po ang procedure, ang Office of the Ombudsman. At makita po natin na ang ginawa naman po ng procedure ng Office of the Ombudsman ay mas liberal. Mas madaling po ma-access ang SALN ng isang public servant. Ba't wala pa rin, kung madaling ma-access, bakit wala pa rin SALN tong si Marcos Jr.? Sinungaling naman eh. Asan yung mabilis? Wala kami nakikita mabilis. Mabagal pa eh. Wala nga bagal. Walang SALN na lumalabas. So kung ano po sasabi ng Ombudsman, hindi po magpapapigil ang Pangulo. At kung ano po sasabi ng Ombudsman, total nandun naman po yung record ng SALN ng ating Pangulo. So yung kung ano lang po sasabi ng Ombudsman, still, sabi po natin, mas madaling kumuha po ng records mula sa Ombudsman unlike during the past administration. Sunod na tanong mula kay Dexter Cabasa. Unlike past administration, wala pa naman yung SALN na yung linalabas. Okay lang sana magdadadakdak ka ng ganyan. Unlike the previous administration. Ganyan yung mga banat mo kung meron ka ng SALN na ilinabas. Diba? Dapat ang follow-up dyan. Kung sinasabi nyo kung hindi kagaya ng nagdaang administrasyon na accessible na, meron na hubang na ilabas. Wala pa? O, huwag mo na kayo magbida-bida. Hirap kasi eh. Bida-bida ka agad eh. Hindi mong, unlike the previous administration, meron na bang inilabas na SALN? Ilinabas na ba itong kay Marcos Jr.? Ilinabas na ba itong kay Boy Revilla? Ilinabas na ba itong kay Martin Romualdez? Sa Philippine Dairy Car.
Good afternoon po, Yusek. Balik lang po ako dun sa question ni Ms. Maris about dun sa statement ng busy groups. I think ang sinasabi po nila ay what are the concrete actions that the President can do? Kasi nga po, given some of their demands ay nabanggit na rin po ng religious groups and civil society organizations months ago pa, last month po, lalo na yung tungkol po sa ICI in granting the subpoena and contempt powers. Parang sinasabi po nila, they want the President to certify the bills granting more powers sa ICI as urgent. Kasi yung, the President can do it naman, and he can also call for a special session since naka-adjourn po yung Congress. Ano po yung mga concrete steps na gagawin po talaga ng Pangulo? So yun lang po ba yung gusto nila? Na ma-certify as urgent yung bill? Yun po yung sinasabi ba natin na concrete step na gusto nilang mangyari? Among other... Ang dami nung among others. So doon lang tayo sa isang issue muna. Unang-una po, ang NBI po ay isang investigative body. Pero wala silang contempt powers. Pero bakit sila nakakapag-imbestiga? At nakakapag-file ng kaso? Nakakapag-endorse sa prosecutor's office para magtuloy-tuloy ang pagsasampa nito sa korte. Meron o wala man contempt powers ang ICI, makikita po natin na sila naman po ay pinupuntahan ng mga pinapatawag nila. Ang pag-iimbestiga po, di naman po siguro kailangan sa aking pananaw nang magkaroon ng contempt powers dahil marami po ang maaari magpasubpina at hindi naman po kinakailangan na pag hindi pumunta yung tao ay bibigyan mo ng punishment, ng imprisonment. Ang body po, ito pong ICI ay isang investigative body, isang independent commission, na ang layo nila po ay makapag-imbestiga ng malaliman. Yan. Kung hindi po malaliman wala nga silang paano ka mag-imbestiga ng malaliman kung di mo man lamang mabraso yung mga gusto mong imbitahan? Malaliman. Ito talaga bobola na naman tong si Anticler Ang ICI daw para sa malaliman. Investigasyong malaliman. Ano malaliman wala. Punta yung mga taong maaaring involved sa mga anomalyang flood control projects or infrastructure. Hindi na po yan kasalanan ng ICI, hindi po yan kasalanan ng Pangulo. Yan po ay kasalanan po ng taong pinapatawag kung ayaw nilang madinig. So kung wala na dinig sa kanila, ang magiging presumption nun, base sa mga dokumentong nakuha ng ICI, ay maaari silang makasuhan. Maaari silang makasuhan ng mga kasong no bail recommended. Definitely, aayaw naman sila sa ganun, hindi naman nila magagustuhan yon. Na habang nilidig yung kaso sa korte, ikaw ay nakakulong. So, mas magandang makipag-cooperate sila. Sabi nga natin, kahit walang contempt powers, maaari mag-imbestiga ang ICI. Maaari mag-imbestiga? Paano sila mag-iimbestiga? Anak ng tawa, nag-iimbestiga sila. O sila lang nagkukwentuhan. Parang nagchichismisan lang sila dyan sa headquarters ng ICI. Tapos, pagka ayaw pumunta ng kanilang iniimbestigahan, wala naman sila magagawa. Wala namang contempt power. Ibig sabihin, extension yan ng kaipalan ng PCO. Yung ginagawa noong Hosaka, yung tagapagsalita nila, baka best friend yun ni Anticler. Lahat ng kachismisan, lahat ng kabalintunan sa administrasyon, silang dalaw nagpapakalat. Sunod na tanong mula kay Bea Kuping Rappler. Good afternoon, ma'am. The White House says it has signed trade deals with Malaysia and Cambodia, may framework trade agreements with Vietnam and Thailand. May we know what's the status of negotiations between the U.S. and the Philippines? May roadblocks po ba in the negotiations, if any? And do we have a deadline set for these negotiations? Well, I was able to talk to Secretary Frederick Go just this morning. At sinabi po niya na meron pa po at patuloy po ang pakikipag-negosasyon. At may mga issues po kasi na maaari natin sabihin ko komprehensibo, napatungkol po sa mga trade rules and regulations at pati na po yung mga non-tariff measures like yung services and engage investments. At nandun po kasi yung mga issues patungkol po sa gusto na protektahan ng bansa natin, yung mga agricultural products.
At katulad po ng coconuts, pineapple, sugar, cocoa, electronic products, at yan po, ilan po ito sa mga hindi po sa ngayon makakayang i-negotiate ng basta-basta ng Pilipinas. So, nandun pa rin po ang pakikipag-usap para po yung iba mga produkto natin ay hindi naman po maapektuhan. Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, may we get a confirmation if the President has already accepted the resignation of Jaime Santiago and the appointment of NBI Assistant Director Lito Magno as the new OIC Director? It's confirmed. Confirmed po. Can you Okay, specify? confirmed po na inaccept na po ang resignation Nako. ni dating NBI Director Jimmy Santiago at Naku, matindi ho yan mga kababayan ha. Di na nakatiis tong si Jaime Santiago sa mga kabalintunan ng administrasyon na to. Diba? Ayoko na, bahala kayo dyan, iwan ko na kayo. Palubog na barko na tong administrasyon. ang OIC po ngayon na itinalaga ay si Sir Lito Magno. Yusek, may we know if there's any marching order from the President as Magno takes the helm of NBI? Hindi pa po namin napag-uusapan to at kinonfirm ko lamang po, na-confirm lamang po sa atin na na-accept po ang resignation Thank ni you. dating NBI Director Jimmy Santiago. Sunod na tanong mula kay Helen Flores, Philippine Star. Good afternoon, Yusek. Yusek, may mga photos and videos po of the group photo during the ASEAN-Japan Summit na wala po si President. Would you like to clarify that? Kaya nga, nasaan si Marcos Jr.? Anak ng tokwa. Trabaho mo lang, brad, magpa-picture-picture dyan. Binayaran na namin pamasahe mo't lahat-lahat, magpapapicture ka na lang. Mag-CCR ka pa. Sabi nitong si Sir Jack, baka daw bumaba tama niya sa pulburon eh. I mean yung sugar level ba? Kasi yung pulburon, pampataas ng sugar. Yung sugar kasi kaka-hyper yan eh. Diba? Siguro, sabi nito si Sir Jack, baka bumaba yung dating ng sugar sa kanya, yung sugar rush niya ba, bumaba. Ngayon nagpunta na si CR, suminghot ng pulburon. Kaya yun, wala siya sa picturan. Brad, Marcos Jr., ang mahal ng gastos namin sa iyo dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang gagawin mo na lang, magpapapicture kang damo. Malis ka pa. Bira, oo. Trabaho mo na, magkakamay-kamay na ganyan, cross-cross ng kamay na ganyan, oo. Alis pa talaga. Opo, kasi mukhang hindi na bibigyan ng tamang kwento o konteksto yung nangyari. Oh, yan. Doon po at naipaliwanag din po sa atin, sinabi din po ni Sec Dave Gomez na nangyari po yan, yung kanilang photo ops, ay nasa extended bilateral meeting pa po ang Pangulo with the UN. So, pero naka-attend po ang Pangulo sa nasabing okasyon sa nakasama po ang bansang Japan. So, sabi siguro ng mga kasama niya, Mr. President, may picture na sila, wala ka pa, wala tayong pang-optics nito. Wala tayong pampabida nito, nakasama mo si Trump. Kailangan nandiyan ka. May bilateral meeting pa siya, no? Extended bilateral. O kailangan na natin tapusin itong bilateral na ito, pipicture pa kami ni Trump. Para sa optics lang, di ba? Kung merong sound bites, meron din for optics. For sound bites purposes lang po, di ba? Meron ngayon mga reporter yan, for optics purposes lang yung picture na yan. Pantakin yung ginastusan natin. Pati crudo, pati jet fuel ng aeroplano sinasakyan niya, ginastahan natin. Ang trabaho niya na lang ay magpa-picture, hindi pa niya magawa ng maayos. Kung doon sa simpleng bagay na yun, hindi niya magawa, paano pa ako kayo makakaasa na itong issue ng flood control ito, masusolusyonan ng bangag na yan? so liwanagin lang po natin, wala po ang Pangulo sa photo ops. Yan. Pero umatin po siya sa summit. Yeah. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. Sunod na tanong mula kay Joanna Balyaran, GG Press. Hi ma'am, good afternoon. I'm Joanna Balyaran from GG Press, Japanese news agency. My question is about the AXA, the acquisition and cross-servicing agreement that was agreed upon by Philippines and Japan in principle yesterday. Is there a timeline for this? When do we expect this to be signed by both countries? Sa ngayon po, wala pa po tayong masyadong detalye, hindi pa po sa amin na ibibigay.
At most probably, kapag po natapos itong press briefing natin at tanungin po namin pinakadetalye, ibibigay ko po sa inyo agad-agad. Okay. Just a different question, ma'am, on the South China Sea naman. How did the President carry the issue on the South China Sea during the ASEAN Summit? Did he raise it in the plenary during the retreat? I will rather throw that question at the National Defense and the FA. I haven't received any information on that. Okay, thank you, ma'am. Next from Jonah Gulagon, Asahi Shimbun. Hi, good afternoon, ma'am. Just about the plenary, can you tell us what the President took up during the plenary session yesterday within the ASEAN? Yung plenary session po. What were the items raised again? And going back to the South China Sea, ano po naman ang impression ng Pilipinas tungkol dun sa mga sinabi ng ibang bansa? Did other countries also mention the South China Sea and the issues that we are facing vis-a-vis China? Ouch. Patungkol po sa South China Sea, at sinabi ko po, mas maganda po na... Wala. Si Marcos Jr. lang gumugusto dyan kasi mga kasama natin dito sa Southeast Asia na to, yung mga Southeast Asian nation, ayaw ho nila yung pagiging agresibo nitong si Bangag. Sa totoo lang, OP yang si Marcos Jr. dyan, out of place dyan sa summit na yan. Kasi karamihan ng mga bansa na nandyan, nakikinabang sa ekonomiya ng China. Di natin sinasabi na magpakaaso tayo sa China. Bakit hindi natin gayagin? Meron nung sila, yun ang totoong independent foreign policy. Hindi kung anong dinikta ng Amerika, yun ang gagawin nila, di ba? Hindi kagaya sa atin. Pagka sinabi ng Amerika na, gawin nyo to, bagong EDCA site, ganyan yung mga kalaban sa politika. Ganyan yan hong politika sa ngayon dito sa bansa na to. Kung anong gusto ng Amerika, yun na sinusunod natin. Masama ang China, huwag magpag sa China. Yun na yun nangyayari. Ngayon, umangas tong si Bangag salita siya, binanatan niya yung kesyo aggression ng China. Agresibo na kung agresibo, wala akong pakialam doon. Ano ho yan, yung mga nangyayari dyan sa lugar na yan ang refleksyon ng ating diplomasyang ginagawa dyan sa mga girian na nangyayari dyan sa South China Sea. Di na sinusabing isuko natin ang ating mga claims dyan. Wala hong ganyan. Ang sinasabi natin dito, lahat na mapag-uusapan, mapagkakasunduan, unahin natin. Yung mga nagiging dahilan ng ating mga idwaan, hayaan natin ang susunod na henerasyon na mag-resolve niyan. Pero yung inyong tinatamasang paglago ng ekonomiya, pag-boom ng talagang bansa nyo, kagaya ng nitong China na to, di tayo makinabang. Kagaya ng Vietnam, nakikinabang sila. Kagaya ng Malaysia, nakikinabang ho sila. Nakikipag yung relasyon nila dito sa mga bansa na to, kinakapitalize ho nila yung kagandahan ng ekonomiya nitong mga malalaking bansa na to. Mantakin nyo, dikit tayo ng dikit sa Amerika. Yung Amerika tayo, napakalayo sa atin noon. Bago tayo makipagnegosyo doon, aabutin ho ng siyam-siyam. Yun lang mga produkto natin, tatawid pa ng iba yung dagat. Napakalayong lugar bago makaabot sa kanila. Yung kalaban ng Amerika na kung saan halos kalibil na nila o baka nalampasan na pagdating sa kanilang ekonomiya, siya namang inaaway natin. Kundi ba naman sa kalahating sintu-sintutong administrasyon na to, di ba? Yung sinasabing magpaka-close tayo o kaibiganin o isuko yung mga natin, wala akong ganon. Ang atin dito, kung ano mapagkakasunduan, pagkasunduan na muna. Yung hindi mapagkakasunduan, huwag tayong magpalipad ng kung ano man, di ba? Kagaya nasa utak nitong si Bronner, di ba? Kasi ang ating mga missile kayang umabot sa mainland. Kasi, Brad, hindi natin kailangan ngayon yan. Ang kailangan natin pagkain, trabaho, di ba? Dekalidad na trabaho, totoong progreso, mga infrastruktura, classroom, hindi yung mga racket mo. Saksak mo sa pit mo yan Si Secretary Tess Lazaro, ang mga tanong po natin dyan at hihingin ko po ang detalye dahil hindi po ako authorized ngayon magsalita patungkol dyan at wala pa po tayong pinakadetalye. Well, anyway, yung tungkol sa plenary, ito na may napag-usapan na rin po natin kahapon. Siyempre po, ito yung patungkol sa mga shared goals and values ng mga ASEAN member states. So, yun pa rin po, ganun pa rin po at ninanais pa rin po ng Pangulo na magkaisa
ang bawat bansa na miyembro nito para sa Para kasi Raulo, no? Magkaisa ka na magkaisa, ang gusto mo gulo dyan sa South China Sea. Kaya ayaw sila, walang respeto sa Pilipinas yung mga bansa na yan. Yung kasali sa ASEAN na yan, walang respeto dito sa presidente natin. Kasi di nila maintindihan, nasa tamang kaisipan ba to? Magkaisa. Ano to ko, magkaisa, nagpapakaaso ka naman sa Amerika. magandang takbo ng ekonomiya, trade and investments, and of course, security. Next question mula po kay Rich Bonquevedo, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. Tinawag po ni Representative Pulong Duterte si AFP Chief of Staff General Romeo. Gusto ko yan. I like it. I like it talaga. Duterte yan. Duterte. Yan. Specialty ni Anticler yan. Specialty. Romeo Jr. na trigger happy. Dahil sa statement niya tungkol sa Typhoon missile system capability. He questioned the loyalty of the AFP chief, asking him if he's for the Philippines or for the CIA since the Typhoon missile is from the US. And though nag-clarify na po si General Bonner and the AFP that the statement was a technical fact, ano po ang masasabi ng Malacanang tungkol? Well, unang-una, noong pa sinabi ng Pangulo, expertise, Duterte issue, Anticler, pasok. What can we expect from the Dutertes? They are pro-China. No. Binanggit niya na po yan. Di totoo yan. At ano pa rin po ba ang masasabi natin sa mga statement ng congressman? Lalo-lalo at sinabi rin ni Commodore Tariela na itong mga naratibo na to ay pro-China. Yan, so, sila po ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte ay lilihis pa po ba sa sinabi ng dating Pangulo? Meron po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China Sea aggression. Yan. Siguro natatandaan niyo po. Grabe, may visual aid pa. Yan ang matindi dyan mga kababayan, di ba? Yan ang sinasabi natin, yan ang malupit. Meron pa talagang visual aid, meron pa talagang... Ano na nga mga kababayan, dito na unan, tatapusin ang ating reaction video. Yan si Anticler, ano yan, attack dog. Di ba? Wala ho siyang komento doon sa mga kabalbalan ni Marcos Jr. dyan sa ASEAN, pero doon kay Congressman Pulong Duterte, mabilis pa sa alas 4, meron ho siyang sagot, anak ng toko. Kuha ka ng bato, ipukpuk mo sa ulo mo, malamang matauhan ka sa mga kabalbalan mo. So ladies, maraming salamat po sa pagsupport sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Halinad ng Pilipinas. Saludo. Maraming salamat maraming salamat. Sa mapanggang sa ngayon, bumabati pa rin. Ano na ho, halos malapit na ho tayo mag-isang buwan na 1 million, no? Yun nga, medyo bumagal yung pagdami ng subscribe. Pagkatapos natin naka 1 million, biglang hindi na sila wala naman namang subscribe na nangyayari. Pambihira talaga. Maraming salamat to. Ang umabot kayo sa bahagi ng video natin na to, i-consider nyo naman hong mag-subscribe dito sa PH Update. Ang next target ho natin 10 million. Hindi, masaya na ho tayo dito. Isa na ho ito kumbaga sa mga milestone na sa buhay natin, hindi ho natin inaakala na makakamit natin. Ni sa panaginip, tiga nga. Hindi ho natin inaakala na magkakaroon tayo ng gold play button na galing sa YouTube. Maraming salamat. Yung gold play button ho natin, hindi ho natin alam kung nasa na parang naligaw ata. Sana makarating na sa atin sa lalong madaling panahon. Sana, i-unbox ho natin yun, siyempre. Diba? Iga nga, yung saya ng pag-unbox nun, isasali ko ho kayo. Dahil hindi ko naman makakamtan yung kung wala kayo. Ika nga yung, baka ano lang ako doon, 1% lang ako doon. 99% kayo hong lahat yun. Ika nga, di ba? Kasi 1 million, isang subscribe lang ako doon Pero yung mga kasama natin, yung mga solid talaga dito, na hindi na nagpapabudol, hindi na magpapabudol, maraming salamat ho sa inyo. 1% lang ho tayo yun at yung 99%, lahat ho yun ng mga nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahalin ho natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.